po si Brother Gary. Nung ako po ay nasa edad na 12 taong gulang, nagsimula po akong gumamit ng mga pinagbabawal ng gamot. Nagsimula po ako sa paninigarilyo lang hanggang sa natutunan kong gumamit ng mga gamot at marijuana. At habang tumatagal ay hindi na ako nasisiyahan sa mga ganong klaseng drugs hanggang sa tumikim ako ng iba't ibang klase pa na mas malakas. At dumating din yung time na ako nag-injection na. Kasi po nangyari ang lahat ng bagay nito sa aking buhay. Wala po kasi akong kinilalang mga magulang na nag-guide sa akin, nagturo sa akin kung paano mamuhay ng tama. Halos ang mga barkada ko sa labas, yun ang nakita ko at nakagisnan ko mga pamilya. Sila nagturo sa akin ng kung paano maging dependent sa drugs. At pagkain, sama-sama na kami doon at nakikita namin na yun ang nagpapaligay sa aming mga buhay. Pero sa kabila ng lahat ng mga ginagawa namin yun ay parang may hinahanap pa rin ako na kaligayahan at pagmamahal na hindi na ibigay sa akin ng aking mga magulang. Hanggang sa marami rin ako nakilalang mga babae na karamihan sa kanila ay nagkaroon ako ng anak sa kanila at yun sa mga relasyon na hindi tama. Nakipagrelasyon ako sa mga asawa, even sa mga mayayamang Chinese na gay. Nung nauso yung shabu, yan ako na nalubog ng gusto. Hanggang sa dumating yung oras na naranasan ko na rin na pamirwisyo ng tao, magnakaw, pumasok sa mga bahay para may ipangtustos sa aking bisyo. At hindi ko namamalayan ang aking sarili ay palubog na ng palubog. Naranasan ko na rin na magpakamatay dahil gusto ko lang tapusin ang buhay ko. Nung time na nalaman ng aking mother na ganun na nga ang nagiging klase ng aking buhay, tinulungan niya ako na makabalik sa Austria. Dito pala sa Austria na aking pinuntahan na mas magiging grabe pa ang aking buhay. Hindi lang ako natutong gumamit pa ng mga ibang drugs, cocaine, kundi ako rin ay nagtulak ng pinagbabawal na gamot. At maraming mga tao ang aking nabentahan ng mga ganitong gamot, nasira ang buhay nila. Hanggang sa nakilala ko si Sister Grace noon, yung aking may bahay. Nung una, naitatago ko sa kanya yung aking paggamit ng shabu, pero lately ay nalaman niya rin. Nagsama kami, nung una ay masaya ang aming pagsasama, pero tumatagal ay nagiging malabo na rin. Kasi ayaw niya nga nung aking ginagawa. Naisip ko na turuan ko kaya siya para magkasundo kami. Wala namang naitulong sa buhay mo yan eh. Lalo ka lang nasisira. Ano bang pakialam mo? Kaysa gusto mo gumamit ka na rin ng droga. At nangyari nga, naturuan ko siya at dumaon, dalawa na kaming gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At masaya kami pareho dahil natutuslosan namin yung aming paggamit. Pero habang tumatagal, hindi namin namamalayan na nawawala na yung respeto, nawawala na yung pagmamahal, nawawala na rin yung tiwala namin sa isa't isa. At hanggang sa ipinanganak si Renzo, yung aming anak, ay nakita ng aming anak yung aming naging buhay, na lagi kami nag-aaway. Minsan may
may nagbenta sa akin ng baril, o pinalit ko dito sa binibenta namin shabu. At minsan yun ay talagang naitututo ko sa kanya. Tumigil ka nga! Ikaw ang tumigil! Itigil mo yung pagdodroga mo! Gusto mong iputok ko sa'yo to? Sige! Iputok mo! Kaya kong gawin to. Puputok ko rin sa sarili ko. Ayan na! Bayan mo! Napakagulo ng aming buhay, napakagulo na ng aming pagsasama. Dumating na kami sa time na maghiwalay na lang kami. Pag-usapan namin kung kanino mapupunta yung aming anak. Ganun lang, umiikot ang aming mundo. Ganun lang. Hanggang sa lumapit ulit ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, gusto ko nang mabago talaga. Nagdi-desire talaga ako na mabago ang aking buhay, pero wala pa rin talaga nangyari. Hanggang sa dumating yung panahon na naubusan ako ng ibebenta nun. Pagkababa ko doon sa bahay na aking pinagkuwanan ng drugs na ito, pagsakay ko ng kotse, pauwi ng bahay, biglang inahabol ako ng mga pulis. Ginabahan ako talaga. Mukhang tapusan ko na. Mukhang dito na ako matitiglo Nung mga time na yun, sabi ko, ang una kong naalala ay si God. Sabi ko, God, wala na akong lusot dito. Pag nahuli ako dito, sigurado, makukulong ako. Sigurado, maiiwalay sa akin ng aking mag-ina. Si Renzo ay kukunin ng gobyerno at iiwalay sa amin. Sabi ko, tulungan mo ako rito. Nag-pray ako sa kanya, sabi ko, God, kung talagang gusto mo baguhin ang aking buhay, gusto mo ako makaalis dito, tulungan mo lang ako at isusuko ko sa iyo ang aking buhay. Kakalimutan ko yung mga ginagawa kong mga kasamaan, tatalikuran ko lahat ng mga kasalanan ng aking ginagawa. Basta tulungan mo lang ako. At yung mga time na hinahabol ako ng pulis at hinahinto niya ako sa isang tabi, Shine, sila sa Shine, Peter. Upang search niya lahat ng parte ng aking sasakyan. Hindi ako makapaniwala kung bakit hindi nila nakita yung drugs na dito ko lang siya na itapon sa aking paanan dahil wala na akong time para itago ito. At ang isa pa, meron akong baril doon sa aking sasakyan, doon sa likod. Sabi ko, pag nakita nila lahat to ay talagang makukulong ako. Pero that time na nag-pray ako kay God, I believe na dininig niya ang lahat ng aking panalangin. Dahil wala silang nakita ng mga drugs, hindi nila nakita yung baril dun sa aking sasakyan sa likod. At parang wala talaga silang nakita. At sabi ko, dininig ako ng Panginoon. Nakita pa rin, obidasin. Kaya naman, nung pagkatapos na umalis yung pulis, sinabi ko sa Panginoon na isusuko ko sa kanya aking buhay, talagang iba yung aking naranasan, even yung turning point dito nagsimula yung turning point ng aking buhay. Kape ka muna, Han. Weißen Kaffee gut? Ja, danke. Okay, ich bin glücklich, dass meine Familie, das halt meine Mutter und mein Vater Worship-Lieder sind, dass sie singen und dass sie für Gott Worship machen und dass sie beten für die anderen Menschen. Und ich bedanke mich bei denen, dass sie für mich ein Beispiel sind. Talaga napakalaki nung impact na ginawa ng Diyos. Unang-una, sa aming pagsasama, yung pagtitiwala, pagmamahal, pagrerespeto, ibinalit niya muli, dinoble niya pa.
At ngayon, masasabi ko na kung noon hindi ako nagsasubmit dahil ako yung hindi submissive na asawa, pero ngayon nakikita ko sa kanya, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, hindi niya na kailangang sabihan ako, kung hindi automatic talaga nandun yung pagsasubmit ko sa kanya. Salamat sa Panginoon. It is a great privilege na through us as a family, mapaglingkuran siya. Nagpapasalamat ako dahil isa si Sister Grace sa malaki ang naging sakripisyo sa aking buhay. At nagpapasalamat ako sa Panginoon, parehas kaming binago at patuloy na binabago, at ngayon ay nagiging pagpapala din kami sa iba. Napapagamit kami sa Panginoon sa pamamagitan ng mga talent na ibinigay niya sa amin. Unang-una sa aming pamilya, yun ang una naming binahaginan kung paano ang Panginoon. Binago kami, kung paano ang Panginoon inabot kami. So yun ang unang-unang nabahagi na namin ang aming pamilya, katulad nila Tita Rosie, nila Brother Luis, si Brother Hill, sila Brother Eric, ang kanyang pamilya. even yung mga father ko sa Philippines, yung aking mga kapatid doon. Even ang aking mga kapatid, as of now, yung mga kapatid ko is ano na rin sila, mga leaders na rin sila, ginagamit na rin sila ng Panginoon. Marami pa na mga tao ang talagang naging part ng aming buhay, na nabago din sila dahil sa ginawa sa amin ng Panginoon. At dumadalo ito ibig sa Pilipinas, sa maraming lugar, dahil kami ay nasasama rin sa mga mission at nagpapatotoo din kami sa kanila kung paano ang Diyos ay pumili sa ating mga buhay. Yes. At maraming mga tao at ang talagang uhaw sa Panginoon. At si Sister Grace ay isa sa ginagamit sa pag-evangelize. Sa ngayon, nagli-lead na rin po ako ng isang life group at isa po ako sa worship leader ng aming pong church for the glory of God. Talagang malaking pagkakaiba kapag ang isang pamilya ay may Diyos. Unang-una, siya yung sentro ng pagsasama ng isang pamilya, malaki ang magagawa. At saka may kaayusan, may kapayapaan, may kaligayahan na hindi mabibili ng kung anumang bagay dito sa mundo. Kaya salamat sa Panginoon. Ang buhay namin is to glorify God, to serve God. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa grasya niya at awa niya, nakaalis kami sa madilim na buhay at ngayon ay nasa kaliwanagan. At nagpapasalamat ako na binigyan niya ako ng pagkakataon para maituwid ang buhay na ito at maialay ko sa Kanya, makapaglingkod ako sa Kanya. At yun ang desire ng aking puso, na ang buo namin sambahayan ay maglilingkod sa Kanya, magmamahal sa Kanya, at makakakilala sa Kanya. Kaya pinupuri ko ang Panginoon sa aming mga buhay, especially sa aking buhay, na talagang naging tapat siya sa Kanyang mga pangako.